Samantala, ano nga bang klaseng kontrata ang tinatawag na Contract of Adhesion? Yan ang sasagutin ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. May maliit daw na negosyo si Teresita at upang mapaunlad iyon at makapagpaikot ng puhunan, nangutang si Teresita sa bangko. Nabigyan si Teresita ng Notice of Approval at kalakip nito ay ang kontrata kung saan nakasaad ang mga kondisyon sa usapin ng utang. May mga nakasaad daw sa kontrata na nais ni Teresita ay maipakiusap niya sa bangko kagaya ng interes at usapin patungkol sa penalty at iba pang bagay. Subalit sinabi daw ng kausap niya sa bangko na take it or leave it. Itinatanong ni Teresita kung ito daw ba ay tama. Hindi daw ba ang kontrata ay maaaring pag-usapan ng dalawang partido hanggang umabot sila sa kasunduan. Hindi daw ba bawal na pilitin siyang pumirma sa isang kontrata na may mga probisyong kontra siya. Teresita, ang tawag sa kontratang kadalasan na ibinibigay sa transaksyon sa pagitan ng isang institusyon, kagaya nga ng bangko, at ng kausap nito ay Contract of Adhesion. Ayon nga sa kaso ng Equitable PCI Bank versus Nang Siang Ngor, GR number 171545, noong December 19, 2007. Ang Contract of Adhesion ay isang kontrata kung saan ang halos karamihan ng kondisyong nakapaloob dito ay isang partido lamang ang gumawa. Ang natatanging partisipasyon lamang ng isang tao ay ang pirmahan ito. Hindi naman sinasabi na ito ay bawal, subalit mahigpit at maingat na ipinatutupad ang bawat probisyon nito. Sa Contract of Adhesion na valid, maaari mo itong pirmahan at umayon sa kasunduang nakapaloob dito. Subalit malaya mo rin itong i-reject at hindi tanggapin ng buo at humanap na lamang ng ibang bangko o mauutangan kung saan magkakasundo kayo sa rates na pareho ninyong nais ipatupad. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig na batas.